Kumusta naman kaya mga kabayan? Ay, naririnig na naman at may papakita na naman ko sa inyong napakasarap na luto. Ay, napakasimple din lang. Ay, pero sulit na sulit. Panalong panalaw itong mga ganitong luto mga kabayan. Alam ko namang ibig na ibig nyo din ang mga simpleng lutong papagarnilaan. Ngayon ha, kita nyo yan. Mga pinais na hiwas, yung malilinggate. Yan ha, yan yung ating pagagatuin sa gata. Nakaw, talaga namang pagka naluto ninyo ay mapapa-unli-raise kayo ay sariwa-sariwa naman yung nabili kung anong iyan hiwas na yung pinais yan mga kabaya yan naman yung malinis kahit hindi tanggalan ng mga hasang at mga bito-bito ka yung mga gayang kaliliit ay ayos lang yan hindi rin nagpapapait yan at pinatitigis na gayaan at ngayon isasalansan na natin yan diyan sa ating palyok na yan pero itong gagamiting paasim yan yung ating kinipil na sampalok na hinawg pero maasim yan ang hinog na maasim yan papatasin lang natin diyan ang papagayan yan mga kabayan at ito sa mga layer na yun lalagyan natin ng asin siyempre naman yung sinaing dapat matapang-tapang din naman sa alat yan pero hindi naman yung sobra at tunay namang delikado ramtaman lang din naman. Hindi naman ho yan sinigang at yan ay sinaing. Kaya kahit medyo matapang-tapang ang alat niyan, karikitlaan din naman ang iyong inihahapla sa kanin yan. Ayos na. Ating isasalang na dito sa ating magical lang iyan. Ayan ang ating pinais na hiwas. Yan isasaing natin diyan muna. Yan mga kabayan. Tayo babawas din ng mga ilang tali niyan. At gusto ko rin namang ma-experience yung sinaing na gato na walang gata. Ayan. Pero magtitira tayo noong ating pagagatuin talaga sa gata. Ayan nilagyan na rin natin ng tubig para mapalambot natin yan dito. Magsisilbing patis siya. Yan takpay. At nang yun talagang kumulo na yan. Yan. Nabulak na mga kabayan. Kita ninyo yung mga impurities na yan. Yung ating tatanggal-tanggalin. At yan yung mga lansa niyang isdang yaan. Ako nga sabi ko sa inyo, hindi naman pinagtatanggal ang mga hasang at bitukan niyan. Nalabas naman yung mga lansang yan. Ating tatanggalin. Hindi ko alam kung bakit talaga nung alpas na alpas lagi yung mga kabarkada nating impurities na yan. Kumusta kaya mga ka-impurities? Nung una-unang panahon pandemic, mayroon pa rin tayong tinatawag na mga ka-impurities yan. Kita nyo ba yan? Utay-utay na yung naluluto yung ating pinais na hiwas na yan. Pero kako nga yan ay gagatuin natin. Inabot na ng dilim Kaya dapat yan. Gatong gataw, talakati sa mual mo hindi ka mabibitig. Ayan, halos gato na huyaan talaga mga kabayan at yan natitira na lang yung karikit na patis na yun. Napakasarap naman yung patis na papagayan, simplihan. Ayan pag inihaplas mo sa kanin pang ulam na rin. Kaya ito, duda ko medyo hindi pa rin gayong kagataw kaya ating binabato-bantuan pa rin ng tubig at ating inaang-ang ng husay at para magato nga. Ayan mahirap na mga pinagagato natin masunugan tayo o maigahan, lalo't diyan sa palyaw. Ngayon, babawas na tayo diyan ng ilang tali at mag-iiwalaan tayo diyan ng mismong ating pagagatuin. Mga kabayan, tayo kukuha din na yung patis niyan at talaga namang napakasarap din ng mga patis na mga gayang pinais na isda. Talaga namang kahit patis lang ang pangulang ko makakalantak na. Yung naiwang iyan mga kabayan ay di atin niyang isasalansa ng ayos uli. Ayan sa inyo napapanuaur mga kabayan. At ito ay ating lalagyan naman ng ng gata. At ito na, fresh gata ng Coco Mama Bikini. Ay, Diyos ko po. Yung katumbas sa isang niyog. Ayan ang lang ilalagay natin diyan. Bagay pampalito ng lasa yan. Pampasarap lalo. Siyempre. Wala. Masarap na. Lalo na pag nilagyan mo ng gata. Pero hindi yan ginataan kung tutuusin luto. Wala hatang ginamit diyan mga luya-luya, mga siling habat, mga suka. Ang paasim natin ginamit diyan yung kipel na sampalok. Basta yun yung ating pagagatuin pa riyan ng husay. At manunuot doon sa lasa ng isda yung ating pinakagata ng niyog. Yan ating binabalik-balik din lahat sinasaboy-saboyan. Baka ako ngayon magtutong ay papait. Wow, lalong mapait ayaw mo natin na mapait. Ngayon ating dadagdagan ng karikit pang asin. Ayun, dahil nabantuan natin medyo may tamis ng karikit yung ating gata.
Kaya ate kukumplituhin ang sarap. Ayun, Kim nga talaga namang ating paang ang inalaang yung diyan sa gatang ipapapaglatikin natin. At siya, kita nyo baga utay-utay na naglalatik. Wow. Ay mga kabayan, ay pagka ganun yan masarap kahit wala kang mga gulay-gulay. Pagka mga gayang ginataan o yung mga tinatawag palang ginato sa gata ay ayos na ayos. Pero yun kung kaninang binawas nating walang gata, pwede mong isagpiyo sa mga gulay-gulay, mga bulang lang, mga ginisang balataw, o ginatan langka, ay naku, pagkakasarap. Para lalaway. Ayan, yun yung ating pinatay na natin na apoy at kita nyo, sulakan-sulakan pa rin. Dahil may overcooking pa rin ho yan. Yung init ho ng palyok natin ay tuloy na luluto pa rin din. At baka mabulitan nyo yung igarin yung ating pinakagatang iyan. Pinakapatis na may gata. Ayun, pero hindi naman natin pinakaiga. Yan, kita nyo mga kabayan. Yun, may natira naman. Ating hahanguin na diyan lahat na yan. Kaysa naman talagang maubos yung ating pinakapatis na yan na may gata. Yan yung palyok gayaan. Minsan talagang ina-absorb pa rin yan ng o talagang dahil sa init nag-evaporate pa din yung pinakapatis. Kaya ating hinahango na yung papagay at baka wala tayong abutin. Ay kasarap din ihapla sa kanain. Mabahaw, mabagusay, mga sinangag. Ay siyak. Panalong panalaw. Yan mga kabayan. Ako'y naglalaway tabi sa kaway. Napakasarap po ng mga ganyan. Simpleng luto. Pero, talagang panalo ang sarap. Hindi kayo mapapahiya kahit yung ipati mo sa iyong mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kasama sa trabaho. Ay nako, ay matutuwa sa iyo. Lalo't libre. Kung ako mang yan. Kung ako mang, hindi baga mga kabayan. Lagi namang napakasarap. Kita niyo yung gustong-gusto ng inay. Yung kinipil na sampalok na talagang inuut-ut yaan. Ay gustong-gusto ng aking inay yung kipil na sampalok sa sinaing na isda at lalo't gayaan ng pinagatusa sa gata. Yan ating sinasair na yung pinapatis na yan. Diyan sa ating palyok. At para hindi masayang. Yan yung mainit-init pa rin yung palyok na yung kita nyo mga kabayan, imagine ninyo ang lasa habang inyong inihahapla sa kanin. Ay aywan ko naman, pag hindi ka napa-only rice yan ating papakita lang din ng karikate yan. Baka madidiscover di baga malay ninyo, ma-feature uli sa GMA o sa ABS-CBN. Yung mga hindi nakapanood ng aking mga guesting dati, lalo nung pandemic, mga ilang beses din, may 8 beses din yata ako na-feature sa ating mga istasyon ng TV, ABS-CBN, shoutout sa inyo, GMA, shoutout. Yan. Mga kabayan, sana rin maibigang ma-feature. Ito na yung pagkagarni natin mga nilulutong kasarap na rin. Habang yan pinapakita ko, ito ko ilalagtak na rin yan. Binawas natin sinayang na gusto ko gang mag-shoutout. At ako may natutuwang may mga nagsasya at papa-shoutout. Eric, tulad na rin si kabayang Edmond Andal, taga-Gulod. Na ngayon nasa Perth, Australia, kasama nung aking anak, at supervisor ng anak ko. Natuwa yung anak ko, ako daw ikilala. Kung siya daw kano-ano daw niya si Sir Boyet. Di sinabi niyang tatay niya. Di natuwa naman si kabayang Edmond Andal. Salamat sa iyo kabayan. Saka sa yung mga kamag-anak, mga taga-Gulod. Shoutout din kay kabayang Clark Joseph, kay kabayang Jonathan Tingson, kay kabayang Desilop Subya 8110. At saka kay kabayang Gundina Aguilar. Yan, mga staff ng Zenis Seaside Eatery and Lomi House. Salamat sa iyo kabayang Gundina Aguilar. At syempre nga sa inyong lahat diyan, mga kaibigan natin diyan sa Zenis Seaside Lomi House. Syempre, especially kay kabayang Zenis. Ayan, sa isang araw babalik ulit diyan sa iyong seafood loming. Panalo ang sarap. Siya mga kabayan, maraming salamat sa inyong panunood. Abangan nyo pa rin natin mga susunod na videos. Mabuhay tayong lahat. God bless!